Magandang gabi sa atin lahat mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Narito muli ako upang magbahagi ng salita ng Panginoon. Medyo nasasabik din akong magbahagi ng salita ng Panginoon ngayong gabi sa ating panalangin. Buksan natin ang John 14 verse 13 to 14 pagdating po sa ating panalangin. Ganito po ang sabi. At ang Panginoon mismo nagsalita rito sa kanyang mga alagad at sa atin. At anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Pinamagatan ko itong sa oras ng panalangin, mga kapatid. Sa oras ng panalangin. Tayo muna ay manalangin, humingi ng tulong sa ating Panginoon. Panginoon, salamat po sa iyo pong biyaya. Muli kaming nakarating sa home church na ito mula sa inyo pong biyayang proteksyon sa amin sa loob ng 3 linggo na naipangaral ang iyong salita sa iba't ibang dako ng lugar ng inupakan at sa iba't ibang mga tao. Salamat po na muling may pahayag ang iyo pong salita ngayong gabi sa kalagitnaan ng iyong tao. Ang kahalagahan po ng panalangin at sa oras ng panalangin. Pagpalain po ninyo ang aming pagbubulay-bulay bago pa kami dumulog sa inyo sa pulong panalangin ngayong gabi. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Nung kung paanong ang tao ay hindi mabubuhay kung hindi humihinga, gayon din ang iglesia. Kung wala pong hininga o walang humihinga, ay hindi rin po mabubuhay ang iglesia. At kung paano ang paghinga ng tao ay may kapakinabangan sa kanyang buhay, sa kanyang sarili, sa kanyang buong katawan, ay lalo't higit ang panalangin para sa ating buhay kaligtasan. Marami po itong magagawa sa ating buhay. Ano ba ang pakinabang ng panalangin natin? Tignan natin ito sa 4 na pakinabang dito sa ating binasa, verse 13 to 14. Unang-una, malaking pakinabang ng panalangin sapagkat makikita natin dito ang abot o ano ang maaabot ng panalangin. Ang sabi sa verse 13, at anumang hingin ninyo sa aking pangalan. Yung pong salitang anuman ang inyong hingin, ito po yung nagpapahiwatig ng may kalayaan tayo na lumapit at humingi sa Kanya. At may pahiwatig itong nakatitiyak tayo na tayo'y tatanggap. At may pahiwatig ito sa atin na mayroon tayong katatagan, kasiguruhan, na anumang hingin natin sa Kanya, mayroon po itong kapangyarihan na tayo po ay makatatanggap. Iniisip natin kasi minsan, kung manalangin, mayroon tayong pag-alinlangan, baka hindi matanggap ng Diyos, o baka hindi kalooban ng Diyos, o baka naman hindi diringgin ng Panginoon. Pero, anuman ang hingin natin, abot yan ng Panginoon sa panalangin natin, abot niya lahat. Ngunit, yun po ang kondisyon, dapat nasa kalooban ng Diyos lamang ang ating panalangin. Ang sabi nga sa verse 14, sabi niya, ito ang ating kapanatagan sa Kanya na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan. So kung ayon sa kalooban ng Panginoon, ang ating hilingin, ano ikatatakot natin? Tayo'y Kanyang pakikinggan. Kahit mga imposibleng bagay sa tao, anumang imposible sa atin, hingin natin sa Diyos sapagkat yan ang Kanyang sinabi. Ano man ang hingin ninyo? Hingin ninyo sa Diyos, kaya lamang dapat nasa kalooban niya. Dapat kalooban ng Diyos yung hinihingi natin. At kapag kalooban ng Diyos, ang hinihingi natin sa Diyos, panoorin natin ang Kanyang paggawa. Panoorin natin kung paano niya ito tutuparin. So ano bang mga imposibleng bagay sa tao na kailangan nating hilingin sa Diyos? Manalo sa loto? Gumaling ang cancer, yumamang bigla,
Yung ba ang imposibleng panalangin na kailangan nating hilingin sa Diyos? Alam nyo, lahat ng ito ay nasa common grace ng Panginoon. Meaning to say, pag sinabing common grace ng Panginoon, dapat nating maunawaan na lahat po ng kabutihan ng Diyos nasa atin na. At siya'y nagbigay ng lahat ng kasangkapan upang matugunan o matanggap natin yung kabutihan, yung common grace niya. Halimbawa, kung nasugatan tayo, hindi natin hilingin sa Panginoon, Lord, pagalingin nyo ito. Imposibleng gumaling ito eh. No. Kabutihan ng Diyos, gagaling yan kung gagamitin mo ang kasangkapan. Kung mayroon kang cancer, kailangan nating hingin sa Panginoon na bigyan tayo ng karunungan na lumapit sa dapat nating lapitan sapagkat mayroon na siyang itinakda at inilagay na instrumento, means o ng kanyang grace para gumaling tayo. Yan ay common, karamdaman. Kung gusto mong malayo sa disgrasya, lumayo ka, dapat. It is our duty na dapat tayong lumayo. Pero ano ba yung imposibleng bagay sa tao na kailangan natin hingin sa Diyos? Alam niyo ba kung ano yung imposible? Ang imposible sa lahat ay yung kaligtasan. Kung minsan sa ating prayer meeting, nakafocus tayo sa kapakanan ng tao, sa kalagayan ng tao, ganong ibinigay na ng Diyos sa atin ang kasagutan. Kailangan lamang nating gamitin yung kanyang kasangkapan. Pero pagdating po sa kaligtasan, tanging Diyos lang ang makapagliligtas. Walang sino mo makapagliligtas, impossible sa tao yan. Impossible din na ikaw ay patawarin sa iyong kasalanan kung hindi ka mananalangin to forgive you. Kailangan natin ipag-pray yung impossible na sa Diyos na kalooban niya. Hindi yung kalooban na sana ako gumaling sa karamdaman. Gawin mo ang lahat ng nakalagay na kasangkapan. Tungkulin natin yun. That is common grace. But when it comes to special grace, ang Diyos talaga ang tutugon yan. Hindi ka magkakaroon ng pananampalataya kung hindi mo hilingin sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang Biblia. Pagbubukas ng puso ng ating mga pinagpipray, kadalasan sa prayer natin, nakafocus tayo sa kalagayan ng tao, pero hindi natin pinagpipray yung impossible sa tao. Yung kaligtasan. Kaya minsan, pag gumaling yung tao, wala lang, di ba? Wala lang. Pag banggitin mo, pinagpray ka namin, ay, salamat naman. Pero wala din. Pinakamagandang salamat kung siya ay umatin at nakikinig sa salita ng Diyos. Common grace, andyan na yung kabutihan ng Diyos. God is good all the time. Kailangan na natin gamitin ang mga kasangkapang ibinigay niya. Ikalawa, may pakinabang ang panalangin. Una, dahil sa abot nito. Pati imposibleng bagay, abot ng Diyos. Ikalawa, may pakinabang sapagkat sa magitan ng kapangyarihan nito. Verse 13, ganito ang sabi, at anumang hingi ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko. Na ang sabi diyan, anumang hingi natin sa kanyang pangalan, yun ay kapangyarihan. Yung kanyang pangalan, makapangyarihan pangalan ng Diyos sapagkat kanya itong gagawin. Anumang hingi ninyo sa aking pangalan. Pero may sinabi ang Panginoon sa ibang bahagi ng kasulatan, hanggang ngayon di pa kayo humingi sa aking pangalan. Hanggang ngayon, di pa kayo humingi sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. So, yung pong panalangin natin, hindi lang basta salita ng salita. Dapat alam natin kung kanino tayo humahawak ng kapangyarihan. Dapat pangalan ni Jesus Christ. So, hindi dito kailangan ang mga salita-salita na hindi natin pinangawakan yung pangalan ni Jesus Christ. Kapangyarihan yun. So, binibigyan tayo ni Jesus ng autoridad na manalangin. Hindi tayo mananalangin dahil bigla tayo, na aksidente o ano pa man. No, kailangan manalangin tayo in His name, sa Kanyang pangalan, sa ating relasyon sa Kanya, yung ating dugtungan sa Kanya. Hindi mahihiwala yan. Hindi lang basta tayo mananalangin dahil kailangan lang sa sitwasyon. Pero manalangin tayo na mayroon tayong dugtungan sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanyang pangalan at mangaral tayo sa Kanyang pangalan. Yun ang mahalaga eh. Magsishare tayo ng gospel o ng Word of God
Sa kanyang pangalan, hindi sa ating pangalan, hindi sa ating sariling karunungan. Dahil kung sarili nating karunungan, kayabangan na lalabas. Kayabangan na lalabas. Dapat sa kanyang pangalan, para sa kanyang kapurihan. Kaya nga ito ikatlo na pakinabang ng prayer dahil sa katugunan na nakahanda. Verse 13 to 14, babasahin ko. At anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin, upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko ay gagawin ko. 2 beses niyang sinabi ang kanyang pangalan. Sabi niya, aking gagawin. Yun ang katugunan Tiyak ang ating katugunan. Pangako ito ng Diyos sa atin. Sa common grace, gumagawa ng Diyos. Nandiyan na ang Diyos. Pag pipray mo wala kang makain, then maghanap ka. Gawin mo. Gatulad ng ginagawa ng mga ibon. Ang mga ibon, hindi lang sila nagpipray, kundi naghahanap talaga sila dahil alam nila mayroong pagkain sa isang sulok na inihanda sa kanila at ganun din tayo. Kung gusto natin kumain, magtrabaho ka. Kung gusto mong umunlad ang buhay, magsumikap ka, magsumipag ka. So, sa paraang common grace, ito'y para sa lahat ng tao. Nais mo bang huwag magkasakit? Umalis ka sa mga lugar na madali kang kapitan ng sakit. Nais mong gumaling? Gawin mo, magpa-doktor ka. Gamitin mo mga gamot. So, tumawag tayo sa pangalan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa John 33 verse 3, ito may kaugnayan doon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag kayo sa aking pangalan. I-explain natin kung ano sinabi ng John 33 verse 3 pagka tumawag tayo sa pangalan ng Diyos. Ang sabi niya, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Yun pong pangako. At magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. See, kapag tayo gumamit ng pangalan ng Panginoon, kapangyarihan, tumawag tayo sa Kanya, sasagot siya, pero magbabahagi sa atin ng mga imposibleng bagay na hindi natin nalalaman. Kaya kagandahan po talaga pagdating sa kaligtasan, tumawag tayo sa Diyos. Magugulat tayo sa mga testimony. Pagdating sa kapatawaran, tumawag tayo sa Diyos. Pagdating sa hindi magawa ng tao, talagang itawag natin sa Diyos sapagkat siya ang kasagutan. Then lastly, ikaapat na pakinabang ay ang dahilan ng panalangin. Verse 13. Ano po bang dahilan ng panalangin? Bakit inuutusan tayo manalangin? Ano mang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang, yung dahilan, upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. Habang tayo lumalapit sa Diyos sa pamagitan ni Kristo at sa kapangyarihan niya, sa kapahintulutan niya, ang Ama ang siyang naluwalhati sa pamagitan niya. Hindi sa ating sarili. Hindi tayo mag-pray para sa ating kaluwalhatian, para tayo mabantog, para tayo makilala. Hindi imposible yan Imposibleng bagay yung ang Diyos naluluwalhati sa ating ginagawa. Pagka yung sarili natin ang naluluwalhati, hindi posible yan. Gawa natin yan. Ginagawa natin yan, garbo natin yan, pride natin yan. So, hindi tayo magpipray para sagutin ng Diyos nang sa ganun mayroon tayong ipagmamalaki. Kundi mas maigi, ipag-pray natin yung imposible sa tao. Pag-pray natin kaligtasan ng mga taong hindi pa nakilala sa Diyos. Ipag-pray natin ang mga ngaral na maibahagi niya ng tamang salita ng Panginoon. Ipag-pray natin na ang binabahagi na ng salita ng Panginoon ay buksan ng Diyos para sa kanyang pananampalataya at kaligtasan. Yun yung mga imposibleng hindi magawa ng tao. Only God can do that. Kaya nga, lahat ng ginagawa natin sa mga imposible, ipabayan natin sa Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Romans 11:36, ganito ang sabi. Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at para sa Kanya, ang lahat ng mga bagay, sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. So, mag-grow na tayo, mga kapatid, sa mga imposibleng bagay, gawin natin para sa Kanyang kaluwalhatian at hindi para sa ating sarili. Kung paanong ang paghinga ay hindi natin pinababayaan sa ating sarili,
ay gayon din ang ating paghinga sa panalangin. Manalangin tayo sa pangalan ni Jesus at para sa kaluwalhatian ng ating Ama. Kung paano ang paghinga ay para sa ating ikalalakas, para mabuhay, gayon din ang panalangin. Kaya nga sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, ganun ba yun? Na pray without ceasing. Let us pray. Panginoon, salamat po sa gabing ito na tinuruan niyo kami, Ama, kung ano pong dapat nating panalangin. Panalangin po namin yung mga imposible sa amin. Pero yung mga common, Panginoon, panalangin din namin na bigyan kami ng liwanag na gawin namin ang aming mga katungkulan at tungkulin. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus.